Part 11. Tatay mo ba ang nakahimlay dyan, Carlota? Or shall I say, Gemma? Nakangisi kong sabi sa kanya na nagpaawang ng labi niya. I wasn't entirely certain about the accusation I'd made against her. It was more of a test. I wanted to catch her revealing her secret. And this was the method I had devised to do it. Sandali siyang napanganga na para bang pilit iniintindi ng isip niya ang sinabi ko. Biglang tumalim ang titig niya sa akin. God, baliw ka na ba, Zamera? Aniya, sinalubong niya ang titig ko. Wala akong nakikitang pangamba sa mga mata niya. Paano ako naging si Gemma? Si Gemma ay nasa ibang bansa. Dati ko siyang assistant na mas pinili ng manirahan sa ibang bansa. Nakapag-asawa siya doon. 1 taon pa lang siyang ikinasal, naging baldado na ang asawa niya, kaya hindi na talaga siya nakauwi dito, dahil kailangan siya ng asawa niya sa lahat ng oras, siya ang nagsisilbing paa nito. May negosyo ang asawa niya na kailangan pamunuan nito. Mahabang paliwanag niya. I can hardly fathom your desperation, mistaking me for Gemma. Will your pursuit of me ever cease? You're really trying to find fault with me to ruin me. You won't succeed, Zamera. Inaamin ko, sandali akong hindi makahuma sa sinabi niya. I couldn't detect any hint of fear, apprehension, or pretense in her eyes. Her gaze told me that she was speaking the truth, unaffected by what I said. If you're truly Carlota, what's your secret? Are you cheating on your husband? Is that your secret? Isn't Kendrick a Montenegro? Is that the hidden secret you're keeping, Carlota? I fired off these questions one after the other, desperate to uncover her secret. I remembered from the conversation of the two attackers at the inn that Kendrick is their boss's son. Napatawa si Carlota, at naging seryoso ang mukha niya bigla. Do you think Kendrick isn't a Montenegro? Maybe he doesn't closely resemble to Martin and Denver, but he was the spitting image of his grandfather Henry. That's why his grandfather adored him so much. My Kendrick is a Montenegro. Nasa kanya ang lahat ng katangian sa pagiging Montenegro, madiin niyang sabi. Makinig ka sa akin, Zamera, ang nakaraan ay dapat manatili na lang sa nakaraan. Huwag mo nang ungkatin pa. You don't know what consequences might arise if you delve into this further. There are events in the past that should remain secrets for the sake of peace in the present. No, tanggi ko agad sa sinabi niya. I won't do what you're suggesting. The past is haunting me. And I won't rest until I uncover what really happened in the past that's causing turmoil in my present, I said firmly to her. I will find out your secret, Carlota. I'll destroy you with your own secret, ani ko sa kanya habang matalim ang titig ko sa kanya. Napaurong siya sa sinabi ko. Naramdaman ko ang paninigas niya. At ngayon, nakakita na ako ng bahagyang takot sa mga mata niya. You're crazy, Zamera. You're crazy. Sigaw niya sa akin, saka siya humakbang para iwanan ako. Nasundan ko lang siya ng tingin. Nagmamadali siya na parang gusto na niyang makalayo mula sa akin. Nasa loob na ako ng kotse, binabaybay ang daan pabalik sa SNR Law Firm. Habang nagmamaneho ako, tila sirang plaka naman na pabalik-balik sa isip ko ang sinasabi ni Carlota sa akin. Hindi siya si Gemma. Isang Montenegro si Kendrick. So, ano ang sekreto niya? Pagsasabihin ko ba sa'yo, babalik ka ba sa akin? Magiging akin ka ba muli? Napailing-iling ako nang naalala ko bigla ang sinabi ni Kendrick. Hindi ko papatulan ang ganitong ideya. Patuloy lang ako sa pagmamaneho ko. Maya-maya lang, napansin ko ang isang itim na van na parang nakasunod sa akin. Actually, kanina ko pa nakikita ang van na ito pero hindi ko lang masyadong binibigyan ng atensyon. I only noticed this now because I realized that I'm really being followed by this car. Glancing in the rearview mirror, I noticed that this van really trailing behind me. With my heart pounding, I pressed down on the accelerator, urging my car to go faster. The engine roared as I weaved through the streets, hoping to lose my pursuer. But no matter how fast I drove, the black van stayed hot on my tail. Later, I found myself face to face with a dead end. With a sinking feeling in my stomach, I realized I had been cornered.
The pursuing car screeched to a halt behind me, blocking any chance of escape. Then 3 men emerged from the black van, parehong armado ang mga ito. Aminado ako na kinakabahan ako. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Natural ito dahil tao din naman ako. Pero mas nanag sa akin ang tapang at ang kagustuhan na matakasan ko ang mga taong nakasunod sa akin. Binuksan ko ang glove compartment ng kotse ko at kinuha ko mula dito ang baril ko. Ginagamit ko ang binocular ko para makita ko ang tato ng isa nilang kasamahan. It's a serpent na katulad lang din sa tato mga lalaking umatake sa in. Ngayon sigurado ako na mga kalaban sila at hindi lang nila ako basta napag-try pa na sundan. Inihanda ko ang sarili ko sa tuluyang paglapit ng mga taong lumabas mula sa itim na van. Napatayo lang ang dalawa, ang isa lang ang tuluyang lumapit sa kotse ko. Sinimukron ako pero hindi ako nataman. Ang engot, akala nito na nakasunod pa ako dito. Laking mata itong napalingon, kasabay nito ay ang pagpapaputok ko sa baril na nakatutok dito kaya sapol ang malapad nitong noo. At tulad ng sinabi ko dito, pati itlog nito sa ibaba ay binaril ko rin. Napangiwi ako pagkatapos kong isang-isa tinignan ang 3 lalaki na nakabulagta, wala nang buhay dahil sa akin. Killing is a sin. Killing is a crime. But I don't care if the souls of those I kill are tainted, kung demonyo lang din naman ang mga pinapatay ko. Lumapit ako sa itim na van, binuksan ang driver's seat nito. Hinahanap ko ang sinabi ng lalaki. Binuksan ko ang glove compartment, sa pag-asa na makita ko dito ang sinasabi ng lalaki. Maya-maya lang, may nakita akong isang invitation card. Ito siguro ang sinasabi ng lalaki sa akin. Kinuha ko ito at binasa ko ang nakasulat. Sometimes what we think is truth is merely our perception clouded by our beliefs. I am inviting you. I will send to you the next clue. Ito lang ang nakasulat. Kaya kunot-noo ako. Napatingin na naman ako sa mga lalaking nakabulagta sa lupa. Saka napa-survey ang mga mata ko sa buong lugar. Mabuti na lang, medyo nasa liblib na bahagi ito. Lumapit ako sa kotse ko at kinuha ko ang cellphone ko. May tinawagan ako. I need cleaners. I just sent 3 men in hell. I am opening my GPS. I don't know this place. Tinapos niya agad ang tawag, hindi man lamang umabot ang 10 minutes. Narinig na niya ang tunog ng isang chopper plane, at nagbabaan ang 5 lalaki naka-whole body suit gamit lamang ang isang PC. Agad akong pumasok sa kotse ko. At pinatakbo ito muli na parang walang nangyari. Ano kayang imbitasyon iyon? Why is this? I have this feeling na ako ngayon ang pinagtripan ng serpent gang kaysa si Kendrick. Binunot naman ng army ang baril nito mula gun bag na nakasakit sa pantalon nito. Walang kahirap-hirap kong sinalo at mabilis kong itinutok sa ulo ng lalaki ang baril, buweset. Kateng-kati na itong kamay ko. 1, 2, 3, magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Anong sabi mo? Hindi ko narinig, ani ko dito. Magsasalita na ako. Gusto lang makausap ng boss namin si Attorney Montenegro. Ibinaba ko ang baril. At mabangis ang mukha kong nakatingin sa kanya. Bakit gusto niyang makausap si Attorney Montenegro? Ewan ko. May problema ngayon sa loob ng gang. Nagkawatak-watek dahil madami ang traidor. Ang gusto ng boss namin ay makausap si Attorney Montenegro. Kailangan din niya ang anak niya. Anak niya. Kunot-noo ako. Si Attorney Montenegro ba ang anak niya? Hindi. Sa naririnig ko na hindi naman ako sigurado, babae ang anak ng boss namin. Babae. Litong-lito ako. Oo, layan lang ang alam ko. Maniwala ka. Isa lamang akong simple tauhan. Marami din akong hindi alarm. Sinong boss nyo? Hindi ko kilala kung sino siya. Nakasuot siya ng maskara kung hinaharap niya kami. Pero tinatawag siyang myth. Please, maawa ka sa akin, wag nyo na ako patayin. Pakawalan nyo ako. Si Ernesto Rivera ba ang boss nyo? Hindi ko talaga alam, layan ang sabi-sabi pero hindi ko talaga alam. Walang silbi puno ng iritasyon kung sambit. Hindi ko na pinansin ang sinabi ng lalaki. Humakbang ako para lumabas na ng swelda. Hindi na lang si Attorney Montenegro ang nanganganib ngayon sa Serpent Gang, pati na ikaw Rosebud. Sa tingin kay, nalaman nila na isa kang secret agent kaya inuuna kanila, si Boss Grayson. Walang alam si Boss Grayson sa mga natatanggap kong mga note,
at sa mga sekretong investigasyon na ginagawa ko sa tulong ni Darren. Sabi sa akin ng lalaki kanina, may problema daw sa loob ng gang nila. Marami daw ang traidor. Gusto daw makausap ng boss nila si Attorney Montenegro at mahanap ang anak nito. Anak nito? Oo. Leon ang sabi sa akin. Kunot-noo din si Boss Grayson. Okay fine. Paiimbestigahan ko iyan kay Harold, aniya. Next week na magsisimula ang trial ng kasong hinahawakan ni Attorney Montenegro, kailangan mong maging mas alerto at maingat. Mas manganganib ang buhay niyong dalawa. Next week na nga magsisimula ang tunay na laban ni Kendrick sa korte. At sigurado akong mas marami na naman ang magtatangka sa buhay naming dalawa. Pero bago yan, gusto muna ni Kendrick ang magbakasyon, kasama ang anak niya at ako. Hindi ako pwedeng tumanggi sa imbitasyon niya dahil binabantayan ko nga siya. Pero laman ng isip ko. The rough road we traveled was lined with dense trees, and on one side, a large creek ran parallel to our path. The recent heavy rain had made the road slippery and treacherous. Fortunately, Kendrick's choice of vehicle, a sturdy Land Cruiser, was well suited for the challenging terrain of this remote provincial area. Despite the Land Cruiser's capabilities, the road's condition made their escape difficult, and the two cars chasing them were relentless. Of all the places to be ambushed, Kendrick muttered, gripping the steering wheel tightly as the Land Cruiser jolted over another bump. Hindi na nakipagpalitan ng putok ang kalaban. Sino naman kasi ang makapag-focus, napakahirap ng daan na tinahak nila ngayon. I scanned the surroundings, my eyes darting between the road ahead and the pursuing vehicles. Just keep driving. We need to find a way to lose them. Bahagyang dumulas ang Land Cruiser sa basa at maputik na kalsada, nahihirapan ang mga gulong na makakuha ng traksayon. Mas madaling sabihin kaysa gawin, sabi ni Kendrick habang tumitingin sa rearview mirror. Hindi sila sumusuko. I looked back at the cars gaining on us. They're persistent. I'll give them a reason to give up. Inaasintado ko ang gulong ng isang kotse na nakasunod sa amin ni Kendrick. Mas madaling matamaan ito kaysa isa. Magpapaputok na sana ako nang bigla ang pagliko ni Kendrick, kasabay ng bahagyang pagdulas ng kotse ay ang muntikan ko na rin pagkatumba. Mabuti na lang nakahawak ako sa sandalan ng upuan. Muntikan ko nang nabitawan ang hawak ko na baril. Kendrick. Galit kong sambit, matalim ang titig ko nang napalingon ako sa kanya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya, aniya at nag-focus sa pagmamaneho dahil medyo paakyat itong daan at madulas. God, I really can't trust my life to you. If you're always with me in situations like this, I'll die immediately because of you. Trust me, I have this. Tinaasan ko siya ng kilay. Maya-maya lang. Napatitig ako kay Kendrick sandali, ang aking ekspresyon ay hindi natutuwa sa kanyang sinabi. We're not perfect for each other, Attorney Montenegro, sabay kaming mas napayuko nang nabasag ang bintana sa bungad namin dahil sa isang bala. You know, Kendrick said between breaths, I never got to apologize properly. Now is not the time for this, Kendrick. Napasigaw na ako sa kanya, reloading my gun. When then? Kendrick's voice was desperate. I was an idiot. I shouldn't hurt you, Zamera. I regretted everything. Matalim na naman akong napatingin sa kanya. Really Kendrick? Talagang gusto mo na yan ang pag-uusapan natin ngayon na nasa ganitong sitwasyon tayo? Tumigil ka dyan, baka magdilim ang paningin ko at yang ulo mo ang basagin ko. Kendrick fired off another round, hitting one of the attackers at my back. Ang hot mo pala tignan pag nakipagbarilan ka, anito at kumidat pa sa kanya. At talagang buweset ka, sa inis niya, naitutok niya ang baril kay Kendrick. Relax, ang hot mo. Hindi ako ang kalaban dito. Pagkatapos nito Kendrick, bogbog sarado ka sa akin. Tumayo kayo, ibaba nyo ang baril ninyo. Maya-maya lang, at saka ko napagtanto na pinalilibutan na pala kami ng mga kalaban. Kasalanan talaga ito ng Kendrick na ta. Kendrick and Zamera found themselves surrounded by 5 men, each wielding a gun pointed straight at them. Instead of succumbing to fear, they exchanged a determined glance, silently agreeing on their next move. With a swift nod from Kendrick, they sprang into action.
Zamera lunged forward, her precise footwork dodging the gunfire aimed in their direction. She swiftly disarmed one of the assailants with a lightning-fast kick, sending his weapon clattering to the ground. Meanwhile, Kendrick engaged the remaining foes with calculated strikes, his fists a blur as he countered their advances. Dahil maligsi din ang galaw ni Kendrick kaya naiwasan niya ang bala ng kalaban. Umikot siya, sabay bigay ng round kick dito. Natamba ito. Nang natamba ang isang kalaban, mabilis na pinulot ni Zamera ang baril niya na binitawan niya kanina. Si Kendrick naman ay naaga niya ang baril ng kalaban na napatumba niya. Nakaiwas sila pareho ni Zamera sa mga kalaban na pinaputukan sila at sabay silang napatago sa kabilang pinto ng kotse. Ibinalik ni Zamera ang focus sa sitwasyon nila ngayon ni Kendrick, kailangan nilang matakasan ang mga taong gusto silang patayin. "Cover me," she ordered to Kendrick. Kendrick did what Zamera said. Zamera made her move. She darted to a better position, picking off enemies with deadly accuracy. The balance of the fight began to tip in their favor. Suddenly, the gunfire ceased, a silence more deafening than the chaos before. Their enemies lay defeated, but they were far from safe. The car that had followed them now blocked their escape, more men emerging from it. Pinaputukan sila ng mga bagong kalaban na dumating. Kendrick and Zamera, forced back into action, fought side by side. Nakipagpalitan sila ng putok sa mga ito. Palapit din ang mga ito sa kanila. Dahil naubos na ang bala ni Kendrick, binitawan niya ang baril na hawak. May natamaan si Zamera na medyo malapit lang sa kanya. Nang natamba ito, padulas na lumapit si Kendrick sa lalaking natamba, sabay kuha ng baril nito. Pagtingin niya kay Zamera, nakipag-hand-to-hand na ito sa isang kalaban nito. Mabilis ang galaw nito. Siya naman ay agad niyang binaril ang isang lalaki na planong barilin si Zamera. Dahil medyo marami talaga ang kalaban nilang dalawa, at outnumbered silang dalawa, kaya napatakbo silang dalawa ni Zamera papunta sa medyo kagubatan na bahagi. Pareho silang napatago sa isang malaking bato. Ang mga kalaban naman nila ay nakasunod sa kanila. Hinahanap sila. "How many bullets you have?" Tanong ni Zamera sa kanya. "Not enough, aniya." Pareho silang humihingal. "Paano ka natutong makipaglaban, Zamera?" Hindi mapigilan tanong ni Kendrick. He was really curious. Buong akala niya may kunting alam lang ito sa self-defense, hindi niya lubos akalain na talagang magaling ito. At aminado siyang gulat na gulat siya sa natuklasan. Malayong malayo na ito sa Zamera na kilala niya noon. Hindi na ito nagdadalawang isip na pumatay, hindi tulad noon na kahit ipis, hindi kayang patayin nito. "Hindi mo na kailangan malaman, Kendrick," matipid na sagot nito. "Saan ka natuto?" Tanong niya muli. "Tumahimik ka," pagalit na sabi nito, mahina lang ang boses nito. "Pag mahuli muli tayo ng mga kalaban dahil sa kadaldalan mo, lagot ka talaga sa akin, Kendrick Montenegro." Nanlilisik ang mga mata nito sa kanya. "Lumabas kayo, wala na kayong takas. Napapalibutan na namin kayo," narinig nilang sabi ng isa sa mga humahabol sa kanila. "From 1 to 10, gagano ka kagaling sa hand-to-hand combat, Kendrick?" Tanong nito sa kanya, walang pag-alinlangang sabi ni Kendrick. Napataas ang kilay ni Zamera, bago siya napatingin kay Kendrick. Mukhang seryoso naman ito. "Lalabas ako. Cover me," sabi ni Kendrick sa kanya. "Yan din ang naisip ko, Mr. Montenegro. Ano pa nga ba ang inaasahan ko, magkapareho ang iniisip nating dalawa. Sana pati puso natin. Wag mo akong simulan, Mr. Montenegro. Kanina pa mainit ang ulo ko sayo." "It's okay, I'm getting heated up with you too," he said with a grin. She clenched her fist. If they didn't have enemies to deal with right now, she might have punched Kendrick already. Lumabas nga si Kendrick, itinaas pa nito ang kamay nito. "Sumusuko na ako," sabi ni Kendrick. "Wag nyo siyang paputukan, asshole. Mas gusto ni boss na buhay siya." Sumenyas ang lalaki, at lumapit ang dalawang lalaki kay Kendrick. Nang nakalapit na ang dalawang lalaki kay Kendrick, mabilis na pinalipad ni Zamera ang combat knife na dalang-dala talaga niya. Natama ng isa, natamba ito. Sunod-sunod na natamba ang dalawang lalaki. At mabilis niyang binaril ang isa.
Habang si Kendrick naman, sabay ng pagkatumba ng isang lalaki dahil kay Zamera ay ang paglanding naman ng kamao niya sa panga ng isang lalaking lumapit. Pinaikot niya ito at sabay suntok muli dito. Ang isa naman ay binigyan niya ng round kick. Nakuha niya ang baril ng isa sa mga lumapit sa kanya at pinaputukan niya sa ulo ang dalawang lalaki. Hanggang sa napatumba na naman nilang dalawa ni Zamera ang mga lalaking nakasunod sa kanila. Pareho nilang habol ang hininga pagkatapos. Pawis na pawis din sila. Hindi nila lubos akalain na mapatamba pa nila ang mga humahabol sa kanila. Maya-maya lang, napagpasyahan nilang bumalik sa kotse para umalis na sa lugar. Tuluyan na silang nakalabas sa kagubatan nang may isang kotse na naman huminto. At mula sa kotse, lumabas ang 4 na armadong lalaki na nakamaskara. One of them, wearing a distinctively ornate mask, drew a gleaming samurai sword, the blade catching the faint light. Hindi pa pala sila nauubos. May pa-masked party na nga, may mascot pa. Kendrick muttered, pulling out his gun. This is what it takes, Kendrick. Dapat masanay ka na, Zamera replied, drawing her weapon. Ready. Before Kendrick could respond, the swordsman charged, the blade slicing through the air with deadly precision. Kendrick fired a shot, but the swordsman deflected it with a swift, practiced move. Oh, great, we have a ninja here, Kendrick grumbled, ducking to avoid the swinging blade. Zamera fired at the other 3 ambushers, hitting one in the shoulder and sending him to the ground. Focus, Kendrick. Sumugod ang swordsman kay Zamera, ngunit umiwas siya at nagpaputok ng isa pang bala na tumama sa braso nito. Nakakita si Kendrick ang pagkakataon at binaril niya ang isa pang umatake sa kanila sa binti, dahilan upang bumagsak ito. 2 down. Sumigaw si Kendrick habang umiwas sa isa pang hataw ng espada. Dahil hinarap na naman siya ng swordsman. The third ambusher rushed at Zamera, but she spun and fired, hitting him in the chest. 3. Napagtanto ng swordsman na nag-iisa na lang siya, kaya't nagwala siya at hinato si Kendrick, na bahagyang nakaiwas sa espada. Nadisarmahan ni Kendrick ang swordsman sa pamamagitan ng isang tama na bala sa kamay nito, dahilan upang mahulog ang sandata sa lupa. Nice shooting, sabi ni Zamera, habang nakatutok ang kanyang baril sa wala ng sandata na swordsman. You too, Kendrick replied, keeping his weapon ready as he approached the remaining ambusher. Isang kalaban na nakatayo muli. Drop it. The last ambusher, seeing his comrades defeated, hesitated but then complied, dropping his gun. Isang suntok at malakas na sipa ang ginawa ni Kendrick dito kaya natambo ito at nawalan ng malay. Kendrick cuffed the swordsman's hands behind his back while Zamera kept watch. So, who's your boss? Kendrick demanded. The swordsman remained silent, glaring defiantly. Zamera approached, her eyes narrowing. I don't think he wants to talk. Maybe we should let him walk back alone. The swordsman's eyes widened, and he quickly blurted out, I'll talk, I'll talk. Kendrick smirked. Good choice. Pagkatapos nilang makuha ang impormasyon na kailangan nila, agad na sinuntok ni Zamera ang swordsman. Binitawan naman ito Kendrick ang swordsman at sinipa ito. Isang sipa pa at tulog itong humandusay sa lupa. Nice teamwork, Kendrick said. You weren't so bad yourself, Mr. Montenegro. Zamera replied. Humakbang si Zamera palapit sa Land Cruiser ni Kendrick. Binuksan niya ang pinto ng may basag na salamin. Kinuha niya ang cellphone niya mula sa bag at tinawagan na naman niya ang tagalinis ng kalat na nilikha ng isang membro ng Saavedra Empire. Sinong tinawagan mo? Kunot noo ni Kendrick. Hindi mo na kailangan malaman, attorney. Montenegro. May kinuha pa siya sa loob ng bag niya. Hindi niya ipinakita kay Kendrick. We're perfect with each other, Zamera. What do you think? Matamis ang ngiti na pinakawalan niya kay Kendrick. Napanganga naman ito sa ngiti niya. Tama ka, Kendrick. Nang aakit ang ngiti niya dito. Itinulak niya si Kendrick kaya napasandal ito sa hood ng kotse, napalunok ito ng agad niyang iniyakap ang braso niya sa leeg nito. Zamera tanging lumabas sa labi nito. Dahil good boy ka, I think you deserve a kiss from me. Nang aakit ang boses niya, pero may ginagawa na talaga ang kamay niya. A minute later, she injected something on Kendrick's neck,
causing him to faint. At gamit ang buong lakas na natira sa kanya, ipinasok niya ito sa loob ng kotse. Kendrick Montenegro, I can't let you learn what my true identity now. I will make sure that when you wake up, everything happening between us now will seem like just a part of your dream. He injected Kendrick a special kind of drug. Sa pudgy icing nito, iisipin nito na nanaginip lang ito. Maya-maya lang, narinig na naman niya ang isang chopper plane. At nandito na ang lilinis ng mga kalat nila ni Kendrick. Biglang naibuka ni Kendrick ang mga mata at gulat siyang napaayos sa pag-upo. Hindi niya maintindihan. Litong-lito siya. Pinakiramdaman niya ang katawan niya, wala naman siyang naramdaman ng kahit anong masakit, medyo pagod lang siya. Napatingin siya sa rearview mirror ng kotse niya, wala naman siya nakitang pasa sa mukha niya. Panaginip lang ang lahat, pero para talagang totoo ang nangyari. Parang hindi lang siya nanaginip. Maya-maya lang, nabaling ang paningin niya sa babaeng nagmamaneho ng Land Cruiser niya na walang iba kundi si Zamera. Napakunot ang noo niya. Panaginip lang ba talaga yung kanina? Parang totoo. Pero, hindi niya lubos akalain na kayang gawin ni Zamera ang mga napaginipan niya. Malaanghel ang mukha nito, hindi nito kayang pumatay ng tao na parang sanay na sanay ito. Panaginip lang ba? Pero bakit parang totoo? Maya-maya lang, napalingon sandali si Zamera sa kanya. Ito naman ang napakunot noo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong nito, saka ibinalik ang focus sa pagmamaneho. Wala, umiling siya. Naalala ko kasi ang napaginipan ko. Mahal na mahal mo daw ako at kaya mong isakripisyo ang sarili mong buhay para sa akin. Magkakaroon na sana tayong dalawa ng kissing scene pero biglang naputol ang panaginip ko. Hindi niya mapigilan sambit. Inihinto nito ang kotse. Napatingin ito sa kanya muli. Matalim na titig ang pinakawalan nito sa kanya. Dreams differ significantly from reality. Dreams can be strange, surreal, and illogical, and they don't usually follow the rules of the waking world. While they can be influenced by our daily experiences and emotions, the events and scenarios in dreams often don't align with what happens in real life. Kaya kung ano man ang napaginipan mo, iwaglit mo yan sa isip mo. I won't sacrifice my life for you and lalong ayaw kung makipag-kissing scene sa'yo, taas kilay na sabi nito. Ouch! Ouch! Actually, I believe dreams can reflect reality because I've experienced it firsthand. There have been times when my dreams have predicted real events, so I think dreams can sometimes be more than just random thoughts. They might hold deeper meanings or insights about our lives. Aniya pero napagtanto din naman niya na baka panaginip lang talaga yun. Sa panaginip niya, basag na basag ang salamin ng Land Cruiser niya, pero okay pa naman itong sasakyan niya. Good as new kahit isang taon na ito. Ewan ko sa'yo. Pinatakbo muli nito ang kotse. Nakatitig pa rin siya dito. Bakit ikaw ang nagmamaneho ng kotse? Hindi niya napigilan tanong. You're tired. Sabi mo pagod ka kaya nagpresenta akong magmaneho dahil ayaw kong gabihin na naman tayong dalawa. Napakunot noo na naman siya. Medyo pagod nga ang katawan niya pero hindi naman niya sinabi dito na ito na ang magmamaneho. Isa pa ayaw niyang magmaneho ito dahil ayaw niyang mapagod ito, baka sabihin na naman ito na mahina siya dahil madali siyang mapagod. Pero binabaliwala niya ito, baka nakalimutan lang niya dahil sa panaginip niya na hindi niya kayang ipaliwanag. We're leaving early tomorrow, and Kenneth is excited. It's the first time his whole family has been able to go on vacation together. Nadulas ang bibig niya. Pero tila hindi naman naririnig nito ang sinabi niya. Zamera has changed a lot. It used to be easy to read her emotions, but now he can't read her at all. It seems she's hiding feelings so deep he can't fathom them. There are times when he can clearly see intense hatred in her eyes directed at him, and other times when she seems to feel nothing for him, which hurts him. She only seems to soften when Kenneth is around. Dahil siguro ito sa lukso ng dugo. He admits he has another agenda for this vacation. He wants Zamera to grow closer to their son, to the point where she can't imagine her life without Kenneth. Then, he plans to execute the next part of his plan, to trap her again. As he said, she will be his once more.
Hinayaan na lang niya si Zamera sa pagmamaneho nito. Medyo pagod talaga siya. Medyo nanakit pala ang katawan niya na hindi niya mapagtanto kung bakit. Sumandal siya sa sandalan at ipinikit niya ang mga mata niya. Hindi na naman niya napigilan alahanin ang ilang bahagi ng nakaraan. Flashback, ayaw mong sumama. Kung ako sa'yo, sumama ka na lang, bago ko paputukin ang ulo mo. Nakatutok sa kanya ang baril ng isa sa mga lalaking lumapit sa kanilang dalawa ni Tanya. Walang siyang nagawa kundi ang sumama sa mga ito. He probably goes to the gym when he has time and knows a bit of karate since he practiced it in high school and occasionally in college, but it's been a while since he last used those skills. He's never actually used karate to defend himself, it's always been just for recreation. So, he knew he stood no chance against the four men who approached him and Tanya, especially since they had guns. He chose to trust Tanya's assurance that nothing bad would happen to them if he cooperated and went with them peacefully. Pumasok sila sa isang kasino. Kunot-noo siya. Pumasok sila sa elevator at papunta sila sa ikatlong palapag ng kasino. Wala pa rin siyang nagawa nang dinala sila ni Tanya ng apat na lalaki papasok sa isang kwarto. Pagpasok niya, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nagsumalubong sa paningin niya ang mukha ng tatlong lalaki na kilala niya, dahil sa kilala sa lipunan ang mga ito. Dalawa sa mga ito ay politiko at ang isa naman ay isang TV personality, news anchor na halos nirespeto ng lahat. May mga babae sa paligid na nagsasaway, at halos nakahubad na ang mga ito. Kunot-noo siya. Ano itong napasukan niya? Hindi niya mapigilan ang matakot dahil sa may mga tatlong armadong lalaki din sa loob, pare-parehong malalaki ang katawan ng mga ito. Hinawakan siya ng dalawang lalaki para tuluyang makalapit sa mesa kung saan nakaupo ang isang lalaking nakatalikod. Uncle, ano ito? Tanong ni Tanya sa lalaking nakaupo sa swivel chair. At nakatalikod ito sa kanila. You can go out now, Tanya. Si Kendrick Montenegro lang ang kailangan ko. Ano po? Anong gagawin niyo sa kanya? Wala siyang ginagawang masama sa akin. Magkaibigan lang kaming dalawa. Hindi ito dahil sa'yo, Tanya. Gusto ko lang talagang makilala si Kendrick Montenegro. Naguguluhan siya. Natatakot siya. Alam kasi niya na wala siyang kalaban-laban kung sakasakaling may gagawin masama sa kanya ang mga ito. Kendrick, please, magtiwala ka, walang mangyayaring masama sa'yo. Si Tanya. Ano ito, Tanya? Sorry, Kendrick. Hindi ko din alam. Nagpupumiglas siya ng humakbang palabas si Tanya. Pero itinutok ng isang lalaki ang baril nito sa ulo niya. Kaya kinalma niya ang sarili at naghintay siya sa sunod na mangyari. Relax son, wala naman mangyayaring masama sa'yo. I just want to meet you. Son, hindi mo ako anak, tanggi niya agad sa sinabi nito. Tumawa lang ito. Pinaikot nito ang swivel paarap sa kanya. Kunot-noo siya, parang may kamukha ito, pero hindi naman siya sigurado kung sino, lalo pat nakatikip ang halos kalahati ng mukha nito ng isang maskara. Mata nga lang ang makikita sa isang bahagi ng mukha nito. Sino ka? Tanong niya dito. Tawagin mo na lang akong The Myth. The Myth. Anong kailangan mo sa akin? Pinatigas na niya ang boses niya. Relax, gusto lang kitang makilala son. Hindi mo nga ako anak, madiin niyang sabi. Biologically hindi. Pero ikaw ang napili ko para maging tagapagmana ko. Lahat ng nakikita mo ngayon ay balang araw maging sayo at maging leader ka ng isang gang na drug at human trafficking ang negosyo. Kinilabutan siya sa narinig dito. Ano, nahihibang ka na ba? Hindi ko matatanggap ang mga ito. Wala ka nang magagawa. Kailangan mong tanggapin, humakbang siya palapit sa akin. Pinag-uusapan na namin ito ng ina mo, ikaw ang maging kapalit sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Ikaw ang maging tagapagmana ko kapalit ng pagtatago ko ng malaking sekreto niya pati na rin ang mga ginagawa ko para sa kanya noon. Anito, litong-lito siya sa mga pinagsasabi nito lalo na ang tungkol sa ina niya. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot-noo niyang tanong. Ang ina mo na lang ang tanungin mo, siya na ang magpapaliwanag sa'yo. Gusto ko lang malaman mo din na nakatakda na ang pagkakakasal niyong dalawa ni Tanya. Ano, hindi ako magpapakasal. May asawa na ako. Napalakas na boses niya. Frustrated siya sa mga pinagsasabi nito na hindi naman niya maintindihan. Wala akong pakialam. Si Tanya ang dapat mong maging asawa. Kasi silang nyo pa lang, napag-usapan na namin ng mami mo na si Tanya ang magiging asawa mo.
At hindi siya pwedeng hindi sumunod sa kung ano ang napagkasunduan namin dahil alam niya kung ano ang maging consequences sa mga ito. Nagpupumiglas siya muli. Tatakas na sana siya pero mabilis siyang naharangan ng 3 lalaki, at itinutok ng mga ito sa kanya ang baril. Hindi ka aalis hanggat hindi ko sinasabi. Kung magpupumilit ka, ngayon pa lang, papasukin ng ilang tauhan ko ang condo unit mo kung nasaan ang sinasabi mong asawa, at alam mo na siguro ang pwedeng mangyari. Mga hayop kayo, huwag niyong idamay dito ang asawa. Hindi naman talaga siya madadami kung makikipag-cooperate ka sa akin. Pinilit niya ang kumalma. Buhay ni Zamera ang nanganganib kung hindi siya kakalma. Kailangan niyang makatakas dito. Kailangan niyang humingi ng tulong. Pero sa ngayon, dapat muna siyang kumalma. Wala naman akong gagawin masama sa iyo at sa asawa mo. Ang gusto ko lang ay makilala ka ngayon. At ipakilala na rin sa iyo ang ilang sa mga malalaking tao na sumusuporta sa grupo. Ipinakilala siya nito sa 3 kilalang personalidad. Hindi siya halos makapaniwala na ang mga karespetadong mga taong ito ay may illegal pala na negosyo. Umupo ka muna at makinig ka sa pag-uusapan namin. Dahil si Zamera ang nasa isip niya kaya wala siyang nagawa kundi ang maging sunod sonyeran dito. Siguraduhin mo lang na walang mangyaring masama sa asawa ko. Magtiwala ka sa akin. Pag sinabi ko, iyon ang mangyayari. May ilang kababaihan ang lumapit sa kanya at nagsasayaw ang mga ito sa harapan niya. Pero wala sa mga ito ang atensyon niya, si Zamera ang laman ng isip niya. Gusto niyang makasigurado na ligtas ito. Nag-uusap naman ang mga kasama niya tungkol sa negosyo ng mga ito na talagang nakakasuka. Bumaliktad ang sikmura niya sa mga naririnig niya. Pinigilan lang niya ang masuka dahil baka si Zamera ang mapahamak. Cheers para sa tagumpay. Ani ng nakamaskarang lalaki. May hawak na rin siyang kopita na may alak. Napipilitan lang siya. Sabay na ininom ng mga ito ang alak. Hindi siya uminom. You have to drink that one, my son. Dahil kung hindi, alam mo na ang pwedeng mangyari. Si Zamera na naman ang inalala niya. Wala siyang nagawa kundi ang inumin ito. Pagkatapos lang ng ilang minuto, tila naging blurred ang paningin niya. Hanggang sa tuluyan na wala ang paningin niya. Nagising siya sa isang hindi pamilyar na lugar. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang nakahubad siya at may katabi siyang babae, walang iba kundi si Tanya. Anong nangyari, Tanya? Tanong niya dito. Ewan ko. Hindi ko alam, Kendrick, nagpailing-iling si Tanya. May nangyari ba sa ating dalawa? Kinakabahan siya. Hindi kayang ipasok sa isip niya kung may nangyari nga sa kanilang dalawa ni Tanya. Aminado siya na medyo flirty siya, at nakipaglandian siya sa ibang babae pero kahit isa sa mga ito, wala siyang ginalaw. Yes, he maybe cheated Zamera dahil sumasabay siya sa pang-aakit ng mga babae sa kanya, hindi niya iniiwasan ang mga ito pero hindi naman dumating sa punto na nakikipag siya sa mga ito. Si Zamera lang ang una't huling babae sa kanya. Zamera is his first time at ang tanging gusto lang niya. Hindi ko alam, Kendrick. Nagising lang din ako sa tabi mo na nakahubad. Please, itago na lagsa na natin ito, Tanya. Pareho naman tayong walang alam sa nangyari. Mahal ko ang asawa ko, Tanya. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Gusto na niyang umalis. Gusto niyang maligo. Hindi niya kaya kahit ang isipin lang na baka may ibang babae siyang nagalaw. Nakauwi din naman ako ng ligtas. Wala nang mga tauhan ni The Myth ang hamarang sa akin. Pagod ako at medyo wala sa sarili nang nakauwi na ako. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong agad sa paningin ko si Zamera, halatang naghihintay siya sa akin. Gulong-gulo ang isip ko. Pabalik-balik sa isip ko ang katotohanan na baka may nangyari sa aming dalawa ni Tanya. Hindi ako halos makatingin kay Zamera pero kailangan ko siyang harapin. Kendrick, saan ka ba galing? Nag-alala ako sa iyo ng sobra. Tinatawagan kita pero nakapatay ang cellphone mo, ramdam ko ang matinding pagkaalala niya sa akin, kaya mas lalo akong nag-guilty kahit hindi ko intensyon ang magkasala sa kanya. I went to a bar last night, Zamera, I feel really terrible about what happened. I'm angry at you, but even more so at myself. I drank alcohol, I was drunk, but I could still manage to get home. I couldn't bring myself to come back here last night because I felt too guilty about what was happening. I couldn't face you, so I went to my family's home instead. I just realized this morning that my phone is out of battery.
I'm sorry kung pinag-alala kita. Ang sinabi ko sa kanya pero isa naman malaking kasinunggalingan. Pero ang emosyon sa mga salitang binitawan ko ay siyang totoo. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na hindi pa rin ako lubusan nagsisinunggaling sa kanya. Diretso akong pumasok sa kwarto, pagod na pagod ako. Hindi ko na nga nagawang ayusin ang sarili ko at nakatulog ako agad. Pagkagising ko, agad akong umalis. Sinabi ko kay Zamera na may klase ako. Totoo naman ito pero wala ako sa mood para pumasok. Kailangan kong makausap ang ina ko. Kailangan kong malaman sa mula kanya ang katotohanan sa kung ano ang pinagsasabi ng lalaking nakamaskara sa akin kagabi. Kailangan ko ng kasagutan sa kung ano ang gumugulo sa isip ko. Pinuntahan ko ang mami ko sa mansyon ng pamilya ko. Mabuti na lang at naabutan ko ito. Nasa study room kami. What are we going to talk about, Kendrick? Hurry up because I still have somewhere to go. Kailangan kong pumunta sa bahay ng amiga ko dahil magmamadyong kami. Ang sabi ng ina ko. Sino si Damit? Ito ang unang lumabas sa labi ko. Napaurong siya sa tanong ko. Kitang-kita ko din ang paglitay ng takot sa mga mata niya. Tuldok. Saan mo nalaman ang tungkol sa kanya? Ang tanong niya. Nanginginig siya. Pati bibig niya ay nanginig. Nauutol nga siya na tila nahihirapan magsalita. Napaupo din siya dahil nangangatog ang tuhod niya. Sabihin niyo sa akin kung sino siya. Sino? Napalakas na ang boses ko. Wala akong pakialam sa takot na nakikita ko sa mga mata niya. Galit na galit ako. Hindi siya nagsasalita kaya mas lalo akong naging frustrated sa kanya. Ano ang atraso mo sa kanya? At bakit niya sinabi na ako ang kabayaran sa atraso mo sa kanya? Ano ang sekreto mo? At bakit niya sinabi na pag hindi ka tutupad sa napagkasunduan yung dalawa, ilalabas niya ang malaking sekreto mo? Sabihin mo ma'am, hindi pa rin siya nagsasalita. Ilang minuto akong naghintay pero wala akong naririnig sa kanya. Alam kong takot siya pero frustrated din ako. Ayaw kong makasal kay Tanya na tulad ng sinabi sa akin ng lalaking nakamaskara. Mahal ko si Zamera. Alam kong asshole ako minsan, pero mahal ko si Zamera. Mahal na mahal ko siya. At hindi ko kayang hiwalayan si Zamera para kay Tanya. Fine. Ayaw mong sabihin mom. Pupuntahan ko si Lolo Henry, alam kong marami siyang koneksyon. Alam kong matutulungan niya ako. Sasabihin ko sa kanya ang nangyari sa akin kagabi, ani ko sa kanya. No, pigil niya sa akin. Please, nakikiusap ako, huwag mong sabihin sa kahit sino ang tungkol dito Kendrick. Please, anak. Umiiyak na sabi niya. Ano? At paano ko tulungan ang sarili ko mom? Wala akong kakayahan na ipagtanggol ang sarili ko. Paano ko maprotektahan si Zamera kung hindi ako hihingi ng tulog? Idagdag pa na ayaw mo naman makipagtulungan sa akin. Kendrick, nanlaki ang mga mata ko nang napaluhod siya sa harapan ko. Please, don't tell this to anyone. Nakikiusap ako. Magpapakamatay ako Kendrick kung malaman ng iba ang tungkol sa sekreto ko. Mas nanaisin ko na lang ang mamatay. Gusto mo bang mawalan ng ina? Hahayaan mo na lang ba akong mamatay? Tulong luha niyang sambit. Kung mawala ako mula sa kanya. Hindi ko siya pinansin at plano ko na sana siyang iwan ng, sige, umalis ka. Ipagsabi mo ito. Mawawalan ka talaga ng ina Kendrick. Dahil papatayin ko ang sarili ko. Papatayin ko, aniya, may hawak siyang baril at nakatutok ito sa ulo niya. Papatayin ko talaga ang sarili ko Kendrick. Uusigin ka ng konsensya mo. God mom. Frustrated niyang sambit. Alam niyo ba kung ano ang nangyari sa akin kagabi? Alam niyo ba? Bigyan mo lang ako ng ilang araw at aayusin ko ito. Magtiwala ka sa akin, aayusin ko ito. Nakikiusap ang titig niya sa akin, namamasa pa rin ng luha ang mga mata niya. At saka, hindi ka naman tutulungan ng lolo mo pati ng daddy mo, Kendrick. Pababayaan ka lang nila oras na malaman nila ang katotohanan sa pagkatao mo. Napaurong ako. Anong sekreto sa pagkatao ko? Ayaw kong sabihin ito pero panahon na para malaman mo ito. Hindi ka isang Montenegro. Ano? Anong sabi mo? Totoo ba ang naririnig ko? Hindi ka Montenegro, iba ang ama ko. Dahil sa pambabae ng ama mo, hindi ko napigilan ang sarili ko, I cheated of him too. Layan ang sekreto ko Kendrick. Ang pinakamalaki kong sekreto na ayaw kong malaman nila ay ang katotohanan na hindi ka isang Montenegro, na anak kita sa ibang lalaki.
Pag malalaman nila yan, Kendrick, masisira ang pamilya natin. Itatakwil ka nila. You know your lolo Henry, malupit siya. Hindi ka rin niya tutulungan. Please, huwag mong sirain ang pamilya natin, naiiyak na sabi niya. Ibinaba niya ang hawak na baril. Nanghina ako sa narinig. Napaupo ako sa panghihina. Hindi totoo ang sinasabi mo. Totoo, Kendrick. Ang sinasabi mong the myth, siya ang ama mo. Ang malaking kasalanan ko sa kanya ang inilayo kita sa kanya, na hindi ako nakipaghiwalay sa daddy mo. Pinaasa ko siya na mahal ko siya. Pero mas pinili ko si Martin. Gusto kanyang kunin mula sa akin nung bata ka, dahil nag-iisa ka lang niyang anak at tagapagmana, pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya na mawalay ka sa akin. Sabi niya sa akin na kukunin ka din niya sa tamang panahon. Buong akala ko hindi na darating ang panahon na kinaatatakutan ko dahil hindi na siya nagparamdam sa akin. Hindi ko naman lubos akalain na gagawin pala niya ang sinasabi niya. Humakbang siya palapit sa akin. Please, Kendrick, trust me. Aayusin ko ito. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Pangako ko sa'yo, aayusin ko ito. Magtiwala ka sa akin, anak. Ako ang bahala sa lahat. Hindi na ako nagsasalita. Lumabas ako at hindi na nagsasalita. Tandaan mo ang sinasabi mo, Kendrick. Tandaan mo, ako lang ang makakatulog sa'yo. Gulong-gulo ang isip ko. Kaya ba tinatawag ako na Aizen, nang nakamaskarang lalaki dahil anak talaga ako nito? Na kahit pa sinasabi nito na hindi ako anak nito biologically, pero to pala talaga akong anak nito. Ewan ko, gulong-gulo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dapat ba akong magtiwala sa mommy mo? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nasa loob lang ako ng kotse ko, pinatakbo ito na walang tamang direksyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Totoo kaya ang sinabi ng ina ko na hindi ako totoong Montenegro? Gulong-gulo ang isip ko. Bigong-bigo ang pakiramdam ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Bumalik ako sa pinuntahan ko kagabi. Hinarap ko muli ang lalaking nakamaskara na tinatawag lang na the myth, pero wala na ito. Pero nakausap ko ito. Tinawagan ito ng isang tauhan nito. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ikaw ba ang ama ko? Sa tingin mo, bakit ko ipapamana lahat ng ito sa'yo? Ito lang ang tanging sinabi nito bago tinapos nito ang tawag nito. Nanghihina ako. Parang tumakas ang kaluluwa ko sa loob ng katawan ko. Hindi ko na nga matanggap na hindi ako tunay na anak ng kilakihan kong ama. Isang kriminal pa ang tunay kong ama. Hindi ko kayang tanggapin. I wasn't in my right mind when I got home. I tried to hide my true feelings from my wife, but I couldn't conceal my real emotions. I knew Zamera was wondering, but she chose to remain silent. The next day, my eyes widened in shock when I saw redness on my neck that looked like a hickey. I furrowed my brows. Where did I get these? Did something really happen between Tanya and me, and was she the one who did this to me? Has Zamera seen this already? What could my wife be thinking? What do you want, Mom? Bakit ka nakipagkita sa akin? Please, gulong-gulo ang isip ko. Ayaw mo na kitang makita. Ang sabi ko sa ina ko. Nakipagkita siya sa akin. Ayaw ko sana siyang harapin pero pinuntahan niya ako sa paaralan ko. Hindi ka lang ba magpapasalamat sa akin? Kunot-nuo ako sa tanong niya. Ano ang ipagpasalamat ko sa kanya? Dapat ko bang ipagpasalamat ang lahat ng panloloko niya? Dapat ko bang ipagpasalamat sa kanya ang katotohanan na hindi ako isang Montenegro, na isang kalokohan ang buhay ko? Anong dapat kong ipagpasalamat sa iyo? You ruined my life. I didn't ruin your life, Kendrick. Kaya nga dapat natin itago ang katotohanan sa pagkatao mo para hindi masira ang buhay natin pareho. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya, kaya tumayo ako para iwanan siya pero napatigil din ako sa akmang pag-alis ko nang magsalita siya. You should thank me because I have solved your problem. I talked to the myth, and he said he will leave you alone. I told you, I'll take care of everything, just trust me. Now I've done it. Ani ng ina ko. Hindi na ako nagsasalita at tuluyan na akong umalis. Aminado ako na gamaan ang pakiramdam ko sa narinig ko sa ina ko. Pero galit pa rin ako sa ina ko. Sa sumunod na araw, bumabawi ako kay Zamera,
Naging extra sweet ako sa kanya. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang at pagkakamali ko sa kanya. Akala ko tuloy na ang lahat pero hindi pa pala dahil may nangyari na hindi ko inaasahan na naging dahilan para tuluyang masira ang pagsasama naming dalawa ni Zamera. Naibok ako ang mga mata at napaayos ako ng upo nang biglang nakabig ni Zamera ang manibela, at gumiwang ang kotse ng habagya. Bakit? Anong nangyari? Kunot-noo na tanong ko sa kanya. May isang asong biglang tumawid, hindi ko napansin, ang sabi niya sa akin.